alam nyo, may kasabihan tayo, ang alkansya maingay kapag kukonti lang ang laman. So, ganyan natin maihahalin tulad o mailalarawan itong mga tukmol na house prosecution dahil sa ang kailang diskarte ngayon puro propaganda at paninira na lang. Andyan yung kung ano yung mga binibitawan nila mga patutsada rito sa kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang defense team. Andyan yung inaakusahan nila ng delaying tactics, andyan yung wala raw kakwenta-kwenta, nangungopia lang daw ng witness at mga ebidensya itong depensa ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, itong si VP Sara at ang kanyang defense team, pwede naman din nating maihalin tulad sa isang ilog na tahimik, 'di ba? Pag sinabi nilang tahimik daw yung ilog, malalim. So ganun ngayon yung nagiging karakteristik ng defense team ni VP Sara dahil kung inyo mapapansin, bihira sila magpa-presscon at kung sila ay nagpapa-presscon, isa lang po ang nagsasalita, which is yung kanilang spokesperson na si Attorney Michael Powa. Hindi kagaya dito sa mga tukmol na congressman, kanya-kanya silang pabida, parang mga Jollibee, no? Mga bida-bida. So, kanya-kanya silang atake para sa kanilang mga sariling propaganda para siraan itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment. So, ito panoorin po natin itong paliwanag na sinasabi nga na kaya nag-iingay lang daw itong House prosecution dahil ang kanilang ebidensya at mga witnesses ay napakahihina. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Marami pang mga pahayag, no? Unang-una nila yung mabigat yung tunog lata, at ngayon naman meron na namang parang pinapakialaman na ba ng prosecution yung diskarte ng depensa, sinasabing nangongopya o bakit ginagaya yung aming mga ganito. Meron pa silang sinasabi na bakit hindi na lang same lang yung pag mark nito, same lang din naman yung gagamitin natin. Pumalag dito ang sa side ng depensa. Parang ang nakikita ng ating mga kababayan dito, bakit yung pinapakialaman yung sa side ng depensa? Halimbawa, pinupunan ninyo, either pinupunan ninyo or gusto ninyo mangyari, yung gusto ninyo mangyari na gawin ng depensa. Attorney, ano masasabi niyo po rito? Alam mo, Admar, no? Ganda yan, no? I've been into litigation practice for about 27 years. And this is always I say, kapag yung opponent mo is maingay, ibig sabihin, mahina ang ebidensya. And at the end of the day, they would come and seek for compromise. No? Because if your evidence is strong, you keep silent. Because you want to at least get all the surprises available na talagang how to pin down your opponent, no? Or the adverse party for that matter. Para pong ilog yan kapag maingay, mababaw po, di ba? Pag malalim, tahimik. So, what I'm trying to say is that this kind of technique, yung optics nila, aside from being an optic, is a clear manifestation that their evidence is are actually not that strong. And pinupuna nila in order to create an illusion or an optics to the mind of the people na mahina itong defense ng kabila. Take note that they were always also saying that they should have presented, in-narrate daw dapat kung ano yung nasabi doon sa kanilang pretrial brief, sa answer, bakit daw hindi ganun. You don't comment on that. Pabayaan mo yung kalaban mo if that is their style or feeling mo is pangit yung pagkagawa. Pabayaan mo. Let them do that. You concentrate on your own, especially in a prosecution like this one, because you have the burden of proof to have the respondent convicted. Then you have to concentrate on your evidence. Huwag po kayong mag-concentrate na pares kami ng witness and everything, because that happens all the time. I could also utilize their witness. We have common witnesses. And your evidence, I will also use my own evidence kahit na pare. Di ba? Kaya nga nakakapagtaka kung pa sila ng private prosecutor,
para i-assist sila itong mga tukmol na congressman. Nakakala mo nung kanilang mga press con, nung hindi pa sila kumukuha ng private prosecutor, kala mo napakalakas ng hawak nilang ebidensya. Pero mamungkat-mungkat mo bilang kumuha ng private prosecutor para i-assist sila. Dahil nga yung kanilang ebidensya, mga witnesses, talagang napakahihina. Kaya nga ang ginagawa na lang nilang diskarte rito, puro paninira na lang. Andyan yung didiktahan nila, itong defense team ni VP Sara. Pinapakita nila sa taong bayan na tulad yan, nangongopya lang daw ng witness. So parang binabaliktad nila yung sitwasyon na mahina daw yung depensa dahil nga nangongopya lang. Pero hindi nila nakikita ang ginagamit na diskarte ni VP Sara at ng kanyang defense team. Parang alam nyo yun, yung nangahunting. Siyempre pag nangahunting ka, kailangan tahimik ka lang. Inaabangan mo yung target na magkamali o malingat lang ng konti bago ka umatake. Kaya nga kung pagdating dyan sa impeachment, sa trial mismo, dyan magkakagulatan na lang at malalaman na lang natin na may iwang tanga itong mga congressman dahil hindi na nila maiintindihan kung ano yung nangyayari, bakit ganun yung naging atake, saan sila binabanatan ng depensa ni VP Sara. Yan yung magiging pagkakamali nila. Parang ang dating dito parang suicide pa yung kailang ginagawa dahil nga wala talaga silang mapupuna rito eh. Unang-una, siguro kaya siguro ganun yung nagiging diskarte nila na propaganda na lang, pahabain na lang yung impeachment trial para siraan na lang ng siraan si VP Sara kasi unang-una hindi nila makukuha yung majority vote na 16 para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So napakalabo na doon. Pangalawa, gusto nilang paharapin si VP Sara sa impeachment para siya mismo dumipensa sa sarili niya. Na alam naman natin hindi mangyayari yun. Hindi haharap si VP Sara sa impeachment trial kasi nga yun karapatan niya yun. Ibinigay yun ng saligang batas. At ang hula natin diyan, magpapakita o haharap lang si VP Sara sa dulo na ng impeachment. Kumbaga parang closing remarks na lang ang gagawin niya para pasalamatan yung kanyang defense team sa ginawang pagtatanggol sa kanya. Pero during doon sa magiging trial procedure, hindi yan naharap si VP Sara kasi alam niya pag humarap siya, doon pa lang kukuha ng diskarte itong mga house prosecutor. Kaya hindi siya haharap dito para masira yung diskarte, mawala sa kanilang direksyon. Kasi nga yung gigil lang nila dito kapag nandiyan si VP Sara, pero pag wala si VP Sara at yung defense team lang niya yung nakaharap, alam naman natin dekalibre yung mga abogado na kinuha ni VP Sara, tapos ilalaban mo rito sa mga tukmol na congressman na hindi naman mga trial lawyer. So doon pala makikita nyo talagang wala nang kahihinatnan yung impeachment na to, at imbis na mapahiya rito si Vice President Sara Duterte, magmumukhang tanga lang yung mga house prosecution sa kanilang mga gagawin sa trial. Kahit na pareha. So it is a technique, it is a matter, no? But the moment you start complaining without even any water, which I considered a shallow things, the mga objections and manifestation, it only shows that their evidence are weak. Yun nga po, no? Pero yung dahil ba hindi lang sila sasalang sa impeachment court, kundi maging sa court of public opinion, kaya nadadagdagan itong maliban sa pagpresenta, paghahanda ng ebidensya, pati yung mga propaganda, mga pahayag, kasama po dito. Kasi alam natin, ang impeachment court kasi hindi yan kagaya talaga ng regular na korte. May halong politika yan, manunood, malimit, heavily publicized talaga yan. So makikita, mapapanood ng taong bayan. Kaya kailangan ng ganito, parang kagaya sa panahon ng digmaan, na meron ding mga propaganda. Halimbawa, dito lang sa nangyari sa US at Iran, may kanya-kanya silang mga propaganda at mga pahayag. Attorney, tama po ba? Yes, that's true. Akin naman, if that is the style of the prosecution,
hindi subtle ang pagkagawa nila ng optics. They are going to the point of propaganda na that would involve, meron naman silang grupo na nagagawa ng optics na ganyan. So what I'm trying to say is, if you want to maintain that kind of parang integrity at saka yung kagalingan mo para sa perception ng tao na malakas sila, then you should at least look like that. No? Na tingnan mo ang defense ng grupo is that very calm when they talk direct to the point in the law. And we know for a fact na meron din silang mga at the back. It's possible na somebody or voluntary nagka-propaganda in favor of the defense. But that is that one thing na hindi nila ginagalaw. They always say we cannot comment on that because it should be done. We will file our response and everything. It makes them more professional. On the other side of the camp, ng grupo ng prosecution, nangyayari tuloy is nakikita silang nakikipag-away na parang bata. Hindi sila nagiging professional tingnan, no? Except for a few, no? But karamihan is that because probably aside from the fact that yun din ang kaya nila na engagement. But take note ha, may nabasa ako and parang sinabi nga doon, meron ako narinig na yung pala mag-appearance lang pala sila doon, pakita, then aalis, iiwan na sa private prosecution. Yung maingay naman pala is yun pala yung nag-appearance lang. But you did not hear from the private prosecutors what they are saying, di ba? So, ibig sabihin, the private... So, kita nyo yung diskarte rito ng House Prosecution, yung mga tukmol. Puro propaganda lang. Gagamitin lang nila yung propaganda kasi yung majority ngayon sa Senado, kalyado nila. So, kahit alam nila na walang mangyayari pagdating sa botohan kasi numbers game pa rin naman yan, dadaanin nila sa propaganda at alam nila, sasang-ayunan sila nitong mga BBM senators kasi ang gusto rin naman ng BBM senators ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So, kahit alam nila o sigurado na silang hindi sila mananalo sa botohan, nagbabaka sakali sila na kahit sa propaganda man lang masiraan nila si Vice President Sara Duterte para pagdating sa 2028 kahit pa paano mabawasan yung boto. So, yun na lang ang pinaka-diskarte nila rito dahil aminado naman sila na walang mangyayari sa kanila dahil nga puro ingay lang ginagawa nila. Hindi nga nila tinapos yung pre-trial ng impeachment. Napupunta lang sila ng umaga tapos iiwanan na yung mga private prosecutor. So doon pala makikita nyo na tinatamad na sila sa kanilang diskarte kasi nga wala silang makukuha. So abangan natin yan sa July dahil magsisimula na po ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at doon dadanak ang tinatawag na nilang bloodbath na hinihintay nila. At ang tanong lang doon, kaninong ilong ang dudugo? So antayin po natin yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.